Kahit si Kay Baste, malabo din. Kahit si Kitty kalaban ni Nograles, palagay ko sa Davao, di mananalo to si Nograles eh. Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa korupsyon. Sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Okay. Hindi pa natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya. May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Kasama daw ho yung 57 hectares na yan. Ngayon, paano mo sasabihin hindi nangurakot? Alam mo, Manny Pacquiao, huwag mong ialin tulad sa boxing ang politika. Noon kasing 2022 national election, banat ho siya ng banat kay Marcos Jr. Na kesyo, pagka daw nanalo itong si Marcos, makakaasa daw tayo ng panibagong martial law. Ngayon ho, tumatakbo ho siya sa senatorial slate nitong si Marcos Jr. Maya-maya niyan, babanatan mo na naman itong si VP Sara. Tapos sa 2028, nasa senatorial slate ka niya. Nagtopa. Sen Manny, alam ko gusto mong gayahin ang pamumulitika ng mga veterano sa politika na kung sino ang nakauluklok sa Malacanang, doon sila maglilipatan. Siguro nung mga naunang panahon, bumibenta yung mga ganyang klaseng taktika ng mga politiko. Pero ibahin ho natin tong isa na to. Iba ho itong eleksyon na to. Dahil, kumbaga, magkakaalaman na ho dito. Kumbaga, yung peak ng social media pagdating sa politika, dito ho natin masusubok sa 2025 midterm election. Pero bago natin pag-usapan itong si Pulang Kabayo, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dito. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Yun na nga mga kababayan, grabe naman tong si Coach Oli Banateros, nagbabalik na ho dyan sa SMNI, palakpakan naman. Grabe naman ho yung si Coach Oli, talagang emotional damage yung ginawa niya dito kay Migs Nograles. Kesyo, kahit kay Kitty Duterte daw lumaban itong si Migs Nograles, hindi daw siya uubray. Mamaya papanoorin ho natin yun. Napakaganda ho ng talakayan nila at meron hong naiwan na katanungan sa atin. Actually, napag-usapan na ho natin ito kanina. Doon sa mga naunang video natin. Kaugnay doon sa nakita nating post sa social media na kung saan yung iba ho sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na to, hinihimok ho itong si Pastor Apollo Kibuloy na tumakbo ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Ano hong masasabi nyo dyan sa post na yan? At maya-maya, papakinggan ho natin ang mga punto de vista ng mga banateros kaugnay dyan sa post na yan. Pero ang atin ho dito, pagdating sa trabaho, sa tingin ho natin magagampanan ni Pastor Apollo Kibuloy ang trabaho ng isang senador. At kagandahan pa ho dito mga kababayan, hindi ho siya basta-basta magagalaw ng administrasyon at kung ano man ang pinaplano ho nila dito kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga susunod na taon, hindi ho nila basta-basta magagawa. Kung sakaling senador itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kayo mga kababayan, ano bang opinion nyo dito? Gusto kong marinig. Babasahin ho natin ang mga punto de vista ng ating mga kababayan. Kaugnay dyan sa nakita nating post na yan na kung saan yung ibang mga kababayan natin nagpapalutang at gusto ho nilang tumakbo itong si Pastor Apollo Kibuloy ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Pero bago ho yan, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Pulang Kabayo. Game, pakinggan ho natin. Shoutout sa SMNI. Magandang hapon po sa ating lahat. Bago ang lahat ay nais kong pasalamatan ang ating Panginoon sa magandang panahon at malakas na pangatao na binigay niya sa atin. Ako po ay nag-file ng Certificate of Candidacy para tumakbo ulit ng senador at ipagpatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon at marami po tayo. Sir, 6 na taon, anong ginawa niyo dyan sa advokasya niyo na yan? Hindi niyo pa ho ba na umpisahan? Ganto ka, Senator Manny. Senator Manny. Ay, Manny Pacquiao, hindi ka na pala senador at hindi ka na magiging senador. Naka-6 na taon ho kayo. 6 na taon ba? O sobra sa 6 na taon? Ano ho bang nagawa niyo? Ngayon niyo palang naumpisahan niyo na pa o gagawin niyo pa lang? Tayong sa aking panunungkulan sa Senado, nung nakaraan ay
mayroon po tayong investigahan ng mga korupsyon sa ilang ahensya ng ating gobyerno at mayroon tayong inabolish na ahensya ng gobyerno na source of corruption, which is yung road board. Inabolish natin dahil redundant siya sa trabaho ng DPWH. Not only that, inimbestigahan natin yung issue ng road right of way na malaking halaga, billions of pesos ang ninanakaw doon. Ang daming anomalya. At hindi lang po yan, marami tayong mga ebidensya, yung mga korupsyon na hindi katanggap-tanggap sa aking damdamin na makita dito sa ating bansa. Dahil ako'y naniniwala, kaya naghirap ang ating bansa, kaya naghirap at nagdusa ang sambayanang mga Pilipino. Maraming mga walang trabaho, bagsak ang ekonomiya natin dahil po yan sa korupsyon. Ang korupsyon talaga ang kanser ng ating bansa. Correct me if I'm wrong, yan po ang dahilan bakit sadsad, bagsak ang ating ekonomiya at ang daming mga Pilipino na walang trabaho. Baka tanggalin ganyan sa senatorial slate nitong si Marcos Jr. Parang sinasabi mo na inutil ang administrasyon nitong si Makoy. Wag ganyan, baka marinig ka ni Ralph Recto, marinig ka nitong si Tambaloslo, sinasabi mo sad-sad ang ating ekonomiya, napakatindi ng korupsyon. Bakit ka sumali sa administrasyon? Eng-eng ka ba, ha? Sir? Eng-eng ka ba? Kung marami palang korupsyon at maraming kalokohan nangyayari at ang kalaban talaga korupsyon, dapat nag-independent ka. Hindi ka sasali sa administrasyon. Ngayon sila nakaupo Kung sinasabi mo maraming korupsyon ngayon, dapat umalis ka dyan. Wala pong mangyayari sa bansa natin. Walang mangyayari sa kinabukasan natin kung hindi po tayo lalaban at labanan ang korupsyon ng ating bansa. Kailangan pigilan po ang korupsyon dahil yung korupsyon po sa aking kaalaman, sa aking nadiskubre, yan po talaga. Ginagawa nila ang politics as a business. Yun po ang pagkaiba. Maraming salamat po sa inyong lahat. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo, Sen Manny? Kung sakaling maging senador ka, makikipag-boxing ka sa mga kurakot, gano'n? Hindi mo man kami linatagan Kinwentuhan mo lang kami na kesyo ang Pilipinas, hindi asenso kasi kurakot ang mga namumuno. O ano yung solusyon mo? Game, pakinggan natin. Kung paano siya tatanungin. Tingnan natin kung merong planted na na media diyan sa Manila Hotel. At naway pagpalain palagi tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Game. Senator. Question Q&A po, tayo, sir. Q&A. Anyone? Okay. Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Sir, magandang hapon. Hi, sir. Sir, nung 2022 presidential Nako. elections, isa kayo dun sa naging hardest critic ni dating nung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng party niya? Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa korupsyon. Sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. And then, sa aking pagkakaalaman, bayan, siguro sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may game. matatalino Mulat naman natin. tayo. Oh. Imulat natin. Oh. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Oh, Hindi okay. pa natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya. May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Oo. Sige. Ayos ha. Ngayon number 1 na. Teka. May papakita lang ako sa'yo.
Ito, no, sa tingin natin, itong si Manny Pacquiao, talagang dumistansya sa politika pagkatapos ho ng termino niya dyan sa Senado. Malamang hindi niya ho nasubaybayan. Ngayon, sinasabi niya na kayo hindi daw kurakot ang mga Marcos, katagal-tagal daw ng panahon. Ito ho, pinapasuhuli ho ng Supreme Court dito sa mga Marcos na to. Yung 57 hectares dyan sa Paway, Ilocos Norte. Hindi daw ho sa kanila yon. Kasama daw ho sa, alam nyo, anong tawag ho dyan sa ano na yan, dyan sa ari-arian? Ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Kasama daw ho yung 57 hectares na yan. O ngayon, paano mo sasabihin hindi nangurakot o walang ninakaw at hindi magnanakaw itong mga Marcos na to? Sige nga, paki-explain nga. Banat ka kasi ng banat, di ka nagbabasa ng dyaryo eh. Bago ka umakyat sa entablado at magpabida ka, no, meron bang kurakot na politika na number 1 ng ekonomiya? Loko-loko ka ba? Ay, ano yung decision ng Supreme Court na yan? Bakit pinapasaoli sa kanila yan? Ibig sabihin, mali yung Supreme Court, ganon. Nga ba sinasabi natin, banat kasi kayo ng... Yun, nung politika kasi, hindi pwede yung ginagawa mo kay Marquez na nakikipagsabayan sa gitna ng ring. Hindi pwede ganon. Hindi pwede yung tipong pagka nasa paka, dapat makikipagsabayan ka. Hindi ganon. Mag-isip po kayo. Kaya kayo nababalikan sa mga statement nyo kasi balentong kayo ng balentong eh. Game. In reality lang ha, in reality lang. Oh. Ngayon, hindi kurap ang bansa natin, sad-sad tayo. Oh. O ibig sabihin, ang namumuno sa atin, corrupt. Doon, tumama ka doon. Palakpakan natin. Oh. Tumama ka doon. Oh. Ang problema, baka tanggalin ka niyan sa lineup. Sinasabi mong corrupt ang administrasyon na to. Ba't sumali ka pa? Corrupt pala. Loko-loko ka ba? For how many decades, pabagsak na Ano ba nangyari, sir? Medyo, yun atang binigay sa iyo ni Morales, medyo may kagat pa hanggang ngayon, ha? Anong to ba? pabagsak ang ekonomiya natin. Okay. Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Takot, ha? Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish yung legacy. Na makagawa tayo ng legacy dito, hindi para magpayaman. Bulahin mo lolo mo. At nakita ko ang programa ng Pangulo Oh! dito sa bagong Pilipinas Oh! na magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino, umasinso ang pamumuhay ng bawat Ay, hindi. Mali-mali ang mga mali-mali na naman yan. Teka, kanina sabi mo, sumasadsad ang ekonomiya. Pagka sumasadsad ang ekonomiya, kurakot ang mga lider. Ngayon, naniniwala ka doon sa bagong Pilipinas na kung saan bibigyan ng magkakaroon ng trabaho yung ating mga kababayan. For your information ulit, Senator Manny, ha? Pagka sumasadsad ang ekonomiya natin, ibig sabihin, walang trabaho ang ating mga kababayan. Paano bibigyan ng trabaho ng administrasyon na to yung mga taga-Gensan, mga taga-General Santos, kung sadsad ang ekonomiya natin dahil sa korupsyon? Sige nga. Ang gulo mo, ha. Nalilito na ako sa'yo. Ano ba talaga? Pro-admin ka o anti-admin ka? Manto ka. pamilya. Oh. Hindi ba dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Oh, ano? Ayuda? Sa lahat. Bagong Pilipinas, ayuda. Susuportahan namin, ayuda. Di palakpakan natin. Bakla. Ibang klase ka, sir. Ibang klase ka. Nung nanalo ka nung huling eleksyon, oo, bigay yon. Gift yon ng sambayan ng Pilipino sa'yo. Dahil yung karangalan na ibinigay mo sa Pilipinas, pagka nakita nila Pilipino, Manny Pacquiao. Diba? Kilalang kilala sa international scene, sa boxing, sa Hollywood, Manny Pacquiao. Diba? Ano yun? Kumbaga, consolation prize mo yun. Ay, tama ba consolation? Hindi. Consuelo de Bobo para sa mga Pilipino. Pero pagdating mo sa abilidad at husay, para maging senador, wala ko kayo doon. Huwag mo nating ipilit. Ganito kasi, ito narinig natin sa isang individual na pagka hindi pwede, huwag nating ipilit. Marami tayong gustong mangyari sa mga buhay natin na hindi natin pwedeng makuha kahit anong gawin natin. Yan ang tandaan natin, mga kababayan. Tayo gusto nating mag-anak ng sobrang dami. Sa hirap ng buhay ngayon, baka, di ba?
Gusto mo pero hindi pwede. Marami ho tayong pangarap. Pangarap nating tumangkad pa pero hindi na ho pwede. Ganun talaga. Marami tayong, kagaya itong si Manny Pacquiao, gusto niya maging senador, gusto niyang tapusin ng korupsyon. Hanggang pangarap mo na lang yan, Brads. Tanggapin mo ang katotohanan na hindi mangyayari yan. Kahit na bigyan ka pa namin ng sandamukal na lifetime, hindi mo magagawa yan. Base dyan sa abilidad mo na yan. Hindi siya minamalait kita at hindi siya nagmamagaling ako dito. Kahit ako, hindi ko alam gawin yan. Ang alam natin, gumawa ng reaction video. Alam natin, mag-analisa ng kahit papanong analisa. Kunyari, nag-analisa pero hindi naman totoo. Lahat ng mga nag-criticize sa ating administrasyon, mag-isip po tayo. Hindi ito labanan ng bawat pamilya, kundi ipinaglalaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng sabayan ng Pilipino. Lilipas lang din tayo lahat. Alalahanin natin, lilipas lang din tayo. Kahit ano ka man ka-power, Yung pulang kabayo, huwag mo kalimutan. Paul, kahit ano ka man kayaman, kahit ano ka pa kasikat, tandaan ninyo, pag wala na tayo doon sa mundo, ang maalala ng tao yung ligasiya na nagawa mo sa taong bayan. Ligasiya na nagawa mo sa buhay kung sino yung natutulungan mo. Okay na tayo doon sa legasiyang nagawa mo sa bayan eh. Sold na kami doon sa legasiya mo eh. Di ko alam bakit mo sinisira yung legasiya mo. People's champ. Pambansang kamao. Naknanto ka tapos tatapusin mo korupsyon. Hindi siya. Meron tayong kanya-kanyang linya sa buhay. Kung yan ang linya mo, yan ang linya mo. Huwag mong ipilit. Naku, mahirapan ka dyan. Hirap na hirap ka na nga. Di ka nga makasagot na maayos. Di ko nga malaman kung administrasyon ka, opposition ka, o talagang boksingero ka. Pero kung alegasiya mo, pangit, masama, magnanakaw ka, hindi ka makakalimutan ka ng susunod na henerasyon. Yun po ang advokasya na. Hindi. Kung ikaw magnanakaw, puro ayuda at walang konkretong direksyon ang Pilipinas sa pamumuno mo, bababa ka sa kasaysayan bilang isa sa pinaka-inutil na presidente ng Pilipinas. Yun. Kuha nyo ba, Senator Manny? Yung mga inutil na presidente, yan mga hindi nakakalimutan. Si Pinoy. Diba? Eto kahit di pa tapos, tapusin na natin. Marcos Jr., inutil. Diba? Sino pa ba? O wag na magalit, Erap Estrada. Erap para sa mahirap, anong nangyari? Nagpa-party lang daw sila dyan sa Malacanang. Yung tipong yung party daw talagang bakbakan. Diba? Isa lang base sa ating kamalayan na buksan ng ating kaisipan sa politika, Duterte lang talaga nakita natin nagtrabaho dyan sa Malacanang. Wag niyo naman kung meron kayong nakita doon sa mga panahon nyo, yung mga medyo bata-bata sa atin, hindi natin kilala. Pero base nung namulat ang ating kamalayan sa politika, dahil panahon ni Marcos Jr., mga kwentong barbero lang yan. Hindi natin alam kung Marcos Sr., di natin alam, mga kwentong barbero yan eh. Pinag-uusapan mula nung namulat ang kamalayan natin sa politika. Panahon ni Panot, panahon ni Erap, medyo naiintindihan na natin yan. Erap para sa mahirap. Gloria, Panot, tapos dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Marcos Jr. Sa mga nabanggit ko yon, isa lang nakita nating nag-stand out at talagang nag-deliver. Hindi doon sa mga bangko nila, kundi sa sambayan ng Pilipino. Nag-iisa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di natatakbo si Tatay Digong, ba't kinakampanya ko pa dito? Doon na siya sa Davao, di ba? Ako po. Yan ang nga po problema. Di natatakbo, bida ka pa ng bida kay Tatay Digong. Nananahimik na sa Davao, bida ka pa ng bida sa kanya. Diba? Sino bibida ko dito? Si Marcos Bangag? Di pwede. Ayaw natin maging bangag. Yan po ang inahangad natin. Kaya nandito tayo. Dito tayo. Tumatakbo para ipaglaban ang sabayan ng Pilipino. Kawawa ang mga mahihirap na tao. At lagi lang naluluko pagdating ng eleksyon. Ang daming pagdating tuwing eleksyon. Masakit sa loob ko na makita ang babait lahat ng mga kandidato. Puro pangako. Yun po
ang nakikita ko, puro pangako, puro pangako. Kung lahat yung mga pangako na yun natupad, ang yayaman na ng bawat Pilipino, ang yaman na ng ating bansa. Bayan, imulat natin ang ating mga mata. Yung korupsyon na yan ang pinaka So you mean kurakot itong administrasyon na to? Kasi yung mga opposition ngayon, di basta-basta makakapangurakot yan kasi mahuhuli sila ng administrasyon. Ano ba talaga? Administrasyon o opposition ka? Lilito na ako talaga sa'yo. Kanina ka pa. Isa sentro pa. ng problema ng ating bansa. Ultimo Speech ka na revenue naman. income ng ating gobyerno nawawala na. So yun po, kailangan mag-isip tayo ng mabuti. Maraming salamat po. Sen, follow up pa na isa. Para rin maging fair. Kasi isa yung family ninyo. Ang ngayon, ang madalas na sinisilip ng mga critics na mga tumatakbo, lalo na yung mga independent, yung pamilya na sabay-sabay na tumatakbo. At marami ngayon Nako. nagsusulong na meron isang grupo, alyansa na nagkakaisang mamamayan, 6 ang tawag sa kanila. Nagko-compile sila ngayon ng mga political families na sabay-sabay na tumatakbo at plano nilang kasuhan. Ano po masasabi po ninyo dito? Yun po kasing tinatanong ninyo na about sa dynasty. Alam niyo po ang constitution natin, ang batas natin nagsasabi na lahat may karapatan na tumakbo basta ikaw ay qualified sa mga requirements. Ano yung qualification na yun? Marunong ka bumasa, marunong ka sumulat. Pagka hindi mo pinatakbo yung isang tao, inalisan mo ng karapatan. Contradict naman doon sa ano. Ngayon, yan ang clamor nila. Kung may batas na mapasa about sa anti-dynasty, why not? Bakit hindi natin sundin? I-implement natin. Wala pong problema. Ang akin dito hindi para sa pamilya. Ang akin dito hindi para sa sarili ko. Kundi para sa bayan. Kung paano umunlad ang ating bayan. Pero, sasabihin ko sa inyong totoo, ito ang reality sa larangan ng politika ngayon. They make politics as a business. 98% o 99% dito sa bansa natin. Hindi ko Sir, di ka ba nahihiya dyan sa mga sinasabi mo na yan? Okay lang sana kung yung mga kapatid mo, kamag-anak mo, wala sa politika, pwede nyo hong sabihin yan eh. Kayo ho, hindi ho namin iisipin na mangungurakot kayo kasi mayaman nga naman kayo. Paano ho yung mga kapatid nyo? Di ko sinasabing kurakot ho. Kung sinasabi nyo 99% ng mga politiko sa Pilipinas, corrupt. Ibig sabihin si Tatay Digong na lang talaga natitira. Ganun ho ba ibig sabihin dito? Kumusta naman ho yung mga kapatid nyo? Kasi kung 99% kasama kayo dun sa 1% eh. Ay yung mga kapatid nyo, kurakot. Kasi hindi naman sila mga bilyonaryo kagaya nyo. Bakit sila pumasok sa politika? Nako, yari tayo dyan, Sen. ko naman nila lahat. Mayroon namang mga honest dyan. Pero pag nandyan na sa posisyon, gahaman sa pera, gusto magpayaman, at hindi iniisip ang kinabukasan ng mga Pilipino. Iniisip ang kinabukasan ng sambayanang Pilipino at sa mga susunod pang henerasyon. Katulad ng sinasabi ko, ulitin ko ulit. Game, ulitin mo. Tandaan ninyo, lilipas din tayo dito sa mundo. Wala tayong madadala. Kahit Sinong pinariringgan mo? Si Tambaluslo, si Lagdameo, si Lisa Araneta Marcos, at itong si Marcos Jr. Linawin mo ha. Linawin mo kasi walang mga opposition ngayon na nagnanakaw. Hindi ko sinabing nagnanakaw yung nabanggit natin. Ang sinasabi natin dito, sinong pinaparinggan mo? Nalilipas lang. ano ka pa kayaman, kung sino ka man, wala tayong madadala dito sa mundo, doon sa hukay, sa libingan natin. Yan lang po, alalahanin natin. Maraming salamat po sa inyo. Sir, one last question. Last pa. Robert Mano, Teleradyo. Game, Teleradyo, Very game. less than 1 minute. Okay? Ay, sir, magandang hapon. Mabilis na tanong lang, sir. Ito kasi problema kay Sen Manny, di mo sinasagot yung tanong direct to the point. Dami mong cheche, korupsyon. Pamilya, 1%. Point lang, sagutin mo. Kung ano lang yung tanong, yung sabihin mo. Hindi yung dami mo sinasabi dyan. Di ka naman nagbablog dyan eh. Kung gumagawa ka ng reaksyon, daldal ka ng daldal, walang problema. Show mo yan eh. Pero yan, dami naghihintay sa likod. Simple lang naman yan eh. Anong gagawin nung kapatid mo? Anak mo. Ano pangalan? Jimwell? Hindi natin alam mga Anong alam nun sa public service?
Tayo papasok sa... No way, di tayo papasok sa politika. Di ho tayo effective dyan. Ang gagawin natin dyan? Yan, papasok sa politika dahil may impluwensya at pangalan, kapangyarihan niya mga yan. Mga anak ni Pacquiao, kapatid niya. Ha? Kasama ho siguro yung mga yun doon sa 99%. Ito lang si Pacquiao yung 1%. Kung pag nagbo-boxing kayo, naabangan ng public yung inyong laban, sa pagbabalik mo sa Senado, ano yung mga dapat nilang abangan, yung mga panukalang batas na ipupush po ninyo? Thank you. Nako. Alam mo, may mga importante akong batas na naipasa Ganda nung na ako relo ay, mo, senador. Mayroon tayong naipasang 51 laws na sa Senado. At isa sa Alam mo yung pagka sinabi na ipasa. Loko-loko. Ikaw lang na ipasa mo. Wala kang kasama. Nakakaloko ho eh. Ikaw ang pumirma dun sa mga batas, hindi presidente. pinaka-importante doon na gusto ko yung Bible holiday, and then yung pangalawa yung OFW handbook na hindi pa na-implement. Maganda sana yon para protection sa ating mga OFW, para in case na may mga emergency, mayroon silang matawagan, mayroon silang masasandalan. Dapat I'm hoping na magkakaroon na ng budget at ma-implement na yung OFW handbook. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagkakataon na to. Hayun na nga mga kababayan, dito na ho natin na tatapusin ang pagsasalita na to ni Senator Manny Pacquiao. Pero ang bottom line dito, walang sustansya. Yung walang laman ho itong mga litanya nitong si Senator Manny Pacquiao. Lipat ho tayo dito sa mga banateros, yun ang ba sinasabi natin. Nakabalik na ho sa SMNI, no? Kaya excited ho tayo kung anong magiging talakayan nila dito. Game. Natawa tayo doon kay Coach Oli eh. Kasi kahit daw si Kitty Duterte, hindi makakapalag yung si Mitch Nograles kung sakaling tumakbo si Kitty. Pakinggan natin to. Nograles at si Baste ay may posibilidad na talunin ng mga Nograles ang Baste. But ang Nograles versus ang PRRD, malabong mangyaring talunin nila dahil yung dating naging Speaker of the House na tatay nga nila, hindi daw nakalusot dito kay Mayor Rodrigo Duterte. So ngayon pa kaya yung mga anak. Ano sa tingin mo? Itong si Nograles ba, kaya ba niyang talunin if ever si Mayor Baste ang tatakbuhan? Palagay ko malabo. Kahit si PRRD, alam natin, malabong manalo yan mga Nograles. For sure. Kahit si kay Baste, malabo din. Malabo. Kahit si Kitty kalaban ni Nograles, palagay ko sa Davao, di mananalo si Nograles eh. Emotional damage, no? Kahit kay Kitty Duterte, di mananalo to si... Nakakalato ako, Ganon ho ka ayaw ng mga ng mga Dabawenyo dito sa mga Nograles na to. Di natin maintindihan bakit nyo ba ipinipilit? Sa tingin nyo ba tapos na? Pagka natapos itong si Tatay Digong, wala na, tapos ng mga Duterte. Nagkakamali ho sila. Dahil yung mga anak, yung prinsipyo ng ama, nakuha ho ng mga anak. Nakuha nyo ho ba yun? Ngayon, ito prinsipyo na itong matandang Marcos, Marcos Sr., nakuha din ho yun ng mga anak. Panluloko, mga... natin, towa. Game. Kasi alam naman natin ang galit na ng tao kasi napapanood nila yung mga nangyari sa kamera at alam mo, sa medyo nagtagal din tayong Davao, mahal na mga tao ang mga Duterte ron. Kaya ako nga, sa aking palagay, maganda yung point ni Banat Bay. Pero paano naman ang Senado? Kasi ang Davao, maayos na yan eh. Mas sa tingin ko, mas kailangan sila sa national. Pero syempre hindi natin pwedeng sisihin eh. Karapatan ni PRRD at ni Mayor Baste magdesisyon para sa sarili nila. No? Kaya lang talagang siguro mas makakapagsilbi sila pag sa national dahil magulo ang national, ang Davao ginugulo lang. No? But I respect yung decision ni PRRD kasi alam naman natin, master tactician yan. So may plano yan. So abang-abang na lang at whatever, kung sino man at saan man tatakbo mga Duterte, suporta tayo. Master Judea, natatandaan mo, nung huling magkakasama tayo nila Mayor Baste, tinanong na natin siya At talagang noong mga panahon na yon, gusto niya talaga
na mag-mayor muna dahil napakarami pa daw niyang mga plano Sa Davao. na gustong gawin sa Davao. Oo. So do you think the reason why si Mayor Baste is still staying sa local government ng Davao dahil gusto niya ring mag-iwan ng legacy na katulad din nung ng ate niya na si Inday Sara at nung tatay niya na si PRRD. PRRD. Na lahat nating nakasama nung pumunta tayo sa Davao. Well, ito para sa akin, alam natin, kanina sinabi ko na yung Davao, pilit nila sinusungkit, pilit nila sinisira, or pilit inaagaw sa mga Duterte. At itong si PRRD sa tingin ko, mga kapatid, mga partner, medyo nadala na si PRRD, no? Mahirap kasi yung kung masasayang lang yung kanilang mga pinaghirapan. Alalahanin natin na minsan nang nasayang yung mga pinaghirapan ni PRRD noong siya ay presidente. Yung mga ipinangako na ipagpapatuloy ng susunod na gobyerno kung sakasakali sila mananalo, si BP Sara na mismo nagsabi na walang naipagpatuloy kahit isa doon. So siguro na trauma na ang mga Duterte na pag ibinigay natin sa iba ang pamamahala, lalong-lalo na doon sa Davao na inalagaan nila na napakatagal na panahon, baka mawawalan ng saysay yung kanilang pinaghihirapan. Kaya nga, ngayon, sa tingin ko, gumagawa talaga ng maganda o pinakamagaling na taktika ang mga Duterte para hindi mapunta sa ibang apelyedo ang pangangalaga sa Davao. Although, kinakailangan po talaga sila dito sa nasyonal, pero I think, kailangan nilang i-save kung ano, yung kanilang pinanggalingan. Okay? Although, tulad ng lagi natin sinasabi, we need Dutertes sa nasyonal. But the thing here is that hindi rin kasi natin alam kung ano pinagdadaanan nila sa Davao, sa kanilang circle mismo, kasi sila yung nakakaalam kung ano nangyayari talaga sa Davao. Although, alam natin yung iba na katulad na lang ng gustong sungkitin ng ibang apelyedo. So, hindi natin alam kung baka may mas malalim pa na pinaghuhugutan doon ang mga Duterte. But, katulad ng sinabi na natin kanina, may pag-asa pa po bukas. Pero hindi man mag-file ang mga Duterte. Nandyan pa rin, meron tayong available na kaalyado ng mga Duterte na walang iba, kundi si Pastor Apollo Sikibuloy na medyo umiingay ang pangalan ngayon. Pag-uusapan natin yan maya-maya. So for the meantime, sa Duterte muna tayo. So abangan natin bukas kung merong pagbabago na magaganap. Kung merong Duterte na tatakbo sa nasyonal, or abangan natin, baka malay mo, si Pastor Apollo Sikibuloy biglang mag-file ng kandidatura bukas, di ba? So abangan po natin yan. Yun ang pinakamaganda natin magagawa ngayong gabi. Abangan natin kung anong mangyayari bukas. Pag-usapan na natin yung kay Pastor Kibuloy. Okay, pasok na natin yan. Hindi, si PRD kasi sinabi niya nung nakaraang press con niya na matanda na ako, hindi ko na kayang tumakbo sa national. Sa national. Sa tingin mo, Banat Bay, kung si PRRD hindi mangangampanya, kasi syempre, yung health condition, syempre, alam niyo naman, ikaw, nakaikot ka sa buong Pilipinas nung nangangampanya kayo ng panahon ni PRD. Sa tingin mo, posible or kaya niya pa kayang manalo kahit na hindi siya mangampanya? Si PRD? Oo, si PRD. Oo. Kahit hindi na mangampanya yan. Basta mag-video lang sa social media, kaya niya pa. Pero ako, si Baste, kayang-kaya. Oo, di ba? Oo, kaya nga sana si Baste ang mangampanya, di ba? So, eto, may basahin lang tayo, isang comment. Welcome back. Banatero, ask ko lang po, kailan po magpa-file ng COC ang Banateros Party List? Nako po. Wala po. Bukas na. Hindi, kasi ito, sabi ko nga ho, paulit-ulit. Napakaganda niyan, napakaganda niyan. Oh, etong mga sintong mga vlogger na to, na nagfa-file ng pagkandidato nila, ano lang yan, halatang-halata na una, for the views, ginagawang content ang filing, 'di ba? Alam niyo naman hindi tama. Ang ganda-ganda ho na maging isang political vlogger ka kasi somehow mas malaki yung mari-reach mo. Correct. Mas malaki at talagang may matutulungan ka ma-educate ng mga Pilipino sa eleksyon. Pero kung ikaw gusto mo lang tumakbo dahil lang halatang-halata naman, di ka naman mananalo, 'di ba? Tapos tatakbo ka lang para lang sa views, para lang sa content. Yung iba... Yun na yan, pangalan to, itong si Diwata. Hindi kasi yung kay Diwata, to lang yung kanyang
yung hype sa kanya doon sa Diwata Pares niya, doon sa ibang mga gimmick niya, racket niya, pababa na ho yung hype sa kanya. No, kaya sa tingin natin kasama yun sa marketing niya, kesyo tatakbo siya no, kung ano man tatakbuhan niya, no. Pero ano naman, alam naman ho nila, ano ba plataforma niya para sa mga vendor? O sino si model? Ay, nako. Ba dyan, nagpagamit pa sa party list. Maawa naman kayo sa ating bayan. Hindi naman ho tama yan. Hindi porket nakatikim kayo ng konting papuri mula sa mga viewers nyo, tatakbo na kagad kayo. Mahiya naman kayo. Correct. Kasi nga, wag kong ganon, wag kong ganon. Wag kong ganon yung tipong makarinig lang ng konting, uy, ganito, ang galing mo naman, ganyan ka naman, ang galing-galing mo, magiging politiko ka na. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon. Kung mahusay ka sa paggawa mo ng reaksyon, no, pagbibigay mo ng punto de vista, doon ka mahusay. Pero pagdating sa politika, wag kang magmahusay dahil iba ho ang trabaho, mahirap po ang trabaho ng politiko. Tandaan nyo yan. Kung kayo na pumunta sa politika, pumasok sa politika para magpayaman, madali trabaho ng ang politika, madali sa inyo. Pero kung totoong public service ang gagawin nyo, sabi ni Tatay Digong, napakahirap niyan. Kung talagang ang target mo, yung sinumpaan, yun ang iyong paninindigan, mahirap po talaga yan. alam mo, naalala ko dito, si Dolphy. Di ba, naalala nyo si Dolphy, dati pinipilit siyang tumakbo na presidente. Tapos sabi niya, malamang mananalo siya. Anong sagot niya? Hindi naman yung question kung mananalo siya. Anong gagawin niya pag nanalo? Tinanong ba ng mga vloggers yan? Anong gagawin niyo pag nanalo kayo? Magmumukha lang kayong tanga dun. Di ba? So, wag niyo na hong sanang, kaya nga ang Banateros po, hindi ko naman sinasabing wala kaming magagawa doon, pero mas marami kaming magagawa bilang magga-guide sa inyo sa darating na eleksyon. Kasi ang nais namin mangyari, ipresenta sa inyo yung mga kandidato, lahat, whether ito ay kaalyado, kapartido, hindi kahit iba, kahit yung mga ibang kandidato na hindi naman po sumusuporta sa Duterte, subukan din po namin imbitahan dito. Para ipresenta sa inyo, maging ito'y mayor lang o congressman, para makita ho ng mga constituent yung ano bang klase itong tao na ito. Kasi ang problema ito, mga kababayan, sa media, binabayaran po yan. Ganon, may bayad yun. Ibang klase naman. Ayun na nga mga kababayan, para mas maganda, punta ho kayo dyan sa SMNI, panuorin nyo ho ng buo ang programa na yan ng mga Banateros, no? Para at magsuportahan din ho natin, mag-subscribe ho kayo dyan sa SMNI at supportahan ho natin. Maraming salamat ho mga kababayan. Dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Kung hindi nyo pa napanood itong video na to, click nyo na. Maraming salamat. Mahal natin ng Pilipinas. Saludo sa mga Banateros. Palakpakan.